Angelo Montemayor, cum laude. Nang umalingaw-ngaw ing pangalan niya sa buong auditorium, kasabay nitong umagos ang mga luhang kanina pa nagbabadyang pumatak mula sa mga mata ni Hiraya. Mula sa kinauupuan niya sa bandang likuran, halos hindi na siya makahinga sa tindi ng saya at pagmamalaki. Iyon na ang pinakahihintay niyang sandali. Ang bunga ng lahat ng kanyang pagod, puyat at sakripisyo. Naramdaman niya ang gaspang ng kanyang mga palad habang mahigpit itong nakakuyom. Kahit anong kuskus niya, hindi na mawawala ang mga kalyong iniwan ng ilang taong pagtatrabaho sa pabrika ng tela. Naalala niya ang amoy ng makina, ang init ng silid at ang paulit-ulit na tunog ng tahian na halos bumingi sa kanya. Ngunit sa bawat sinulid na kanyang pinagdugtong, sa bawat tela na kanyang tinabas, ang nakikita niya ay ang mukha ni Angelo. Nag-aaral, nagsusunog ng kilay. Unti-unting inaabot ang kanilang pangarap. Ira, balang araw, babawi ako sa iyo, doble, triple. Hinding-hindi mo pagsisisihan ang lahat ng ito. Iyon ang palaging sinasabi ni Angelo sa kanya tuwing uuwi siyang pagod na pagod, amoy pawis at halos gumapang na sa kama. At ngayon habang pinagmamasdan niya si Angelo na may ngiting tagumpay na umakyat sa entablado, suot ang itim na toga at tangan ang diploma, alam ni Hiraya na lahat ay naging sulit. Ang kanilang pangarap ay nagsisimula ng magkatotoo. Pagkatapos ng seremonya, sa gitna ng maraming taong bumabati kay Angelo, hinanap siya ng mga mata nito. Nang magtama ang kanilang paningin, tila nawala ang lahat ng tao sa paligid. Nilapitan siya ni Angelo, hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi at tinitigan siya ng may pagmamahal na sa kanya lang nito kayang ibigay. Para sa atin to, mahal ko, bulong ni Angelo, at hinalikan siya sa noo. Salamat Hiraya, salamat sa lahat. Wala nang masasaya pa para kay Hiraya sa mga sandaling iyon. Ang pagmamahal ni Angelo, ang kanyang mundo. Makalipas ang isang linggo, sa isang maliit na simbahan sa kanilang probinsya, sa harap ng iilang kaibigan at kamag-anak, ipinangako nila ang walang hanggan sa isa't isa. Hiniram lang ni Hiraya ang kanyang bestidang pangkasal at ingsingsing na isinuot ni Angelo. Sa daliri niya ay simple lang, ngunit para sa kanya, iyon ang pinakamahalagang alahas sa buong mundo. Naalala niya ang sinabi ni Angelo sa harap ng altar. Hiraya de la Serna, mula sa araw na ito, hindi ka na lang nangangarap para sa akin. Mangarap ka na para sa sarili mo dahil tungkulin ko ng tuparin ang lahat ng iyon. Pangako, aalagaan kita, mamahalin at ibibigay sa iyo. Ghost de Bacalao ang buhay na nararapat para sa iyo. Hinding-hindi kita iwan. Ang mga pangakong iyon ang naging musika sa kanyang puso. Isang gabi, habang sila ay nagsasalo sa isang simpleng hapunan sa kanilang maliit na inuupahang apartment, may inabot na sobre si Angelo sa kanya. Buksan mo, sabi nito, hindi maitago ang ngiti. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya nang buksan ang sulat. Galing iyon sa Soliman Montemayor Holdings, isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Isang job offer. Hindi lang basta trabaho, kundi isang posisyon sa kanilang legal department. Angelo, grabe, ang galing-galing mo! Sigaw ni Hiraya at niyakap niya ang asawa ng mahigpit. Ito na iyon, ang simula ng kanilang bagong buhay. Ngunit ang simula ng bagong buhay na iyon ay may kasamang pagpasok sa isang bagong mundo, ang mundo ng mga Montemayor. Sa unang pagkakataon, inimbitahan sila para maghapunan sa mansyon ng mga Montemayor. Pagpasok pa lang ni Hiraya sa malaking pinto na gawa sa nara, pakiramdam niya ay lumiliit siya. Ang sahig na gawa sa marmol ay mas makintab pa sa salamin. Ang mga palamuti ay kumikinang sa ilalim ng naglalakihang chandelier. Naramdaman niya ang tingin ng mga katulong. Tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa.
At nandoon sa dulo ng mahabang hagdanan, nakatayo ang ina ni Angelo, si Doña Consolacion Montemayor. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida at ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ngunit ang mga mata nito, malamig, mapanuri at walang kabuhay-buhay. "Good evening, Angelo!" Bati nito sa anak bago ibinaling ang tingin kay Hiraya. Tiningnan siya nito mula sa simpleng bestida na suot niya hanggang sa luma niyang sapatos. Isang bahagyang pagtaas lang ng kilay nito ang isinukli sa ngiti ni Hiraya. Buong hapunan, pakiramdam ni Hiraya ay may mga karayom na nakatutok sa kanya. Si Doña Consolacion ay hindi direktang bastos, pero sa bawat salita at kilos nito, ipinaparamdam nito kay Hiraya na hindi siya kabilang sa lugar na iyon. Tinatanong siya nito tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang pinag-aralan na hindi niya natapos, sa kanyang trabaho sa pabrika. Lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang mundo. Si Angelo naman ay pilit na ipinagtatanggol siya, pero ramdam ni Hiraya ang hirap at pag-aalinlangan sa boses nito. Mahirap kalabanin ang isang ina na tulad ni Doña Consolacion. Pagkatapos ng hapunan, habang naghahanda silang umuwi, nagpaalam si Hiraya na gagamit ng banyo. Sa kanyang paglabas, nag-aabang sa labas ng pinto si Doña Consolacion na tila sinadya siyang hintayin. Sila lang dalawa ang nasa pasilyo. Ang malamig na titig nito ay tumusok sa kaluluwa ni Hiraya. "Alam mo, Hija," nagsimula si Doña Consolacion sa isang boses na kasing lamig ng marmol na sahig. "Humahanga ako sa determinasyon mo. Ginawa mo ang lahat para lang maiangat ang sarili mo." "Salamat po," nauutal na sagot ni Hiraya. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matandang babae. Lumapit ito sa kanya at bumulong sa paraang siya lang ang makakarinig. Ang mga salita nito ay tila lason na dahan-dahang pumatay sa lahat ng saya na naramdaman niya ng araw na iyon. Pero huwag mong isipin na ang isang pirasong papel ng kasal ay sapat na para gawin kang isang tunay na Montemayor. Ang pwestong iyon, hinding-hindi magiging para sa isang katulad mo. Pagkasabi noon, tinalikuran siya ni Doña Consolacion. Iniwan si Hiraya na nakatayo, nanlalamig at unti-unting nararamdaman ang pag-akyat ng takot sa kanyang puso. Ilang linggo na ang nakalipas mula ng gabing iyon sa mansyon, ngunit ang mga salita ni Doña Consolacion ay tila nakaukit pa rin sa isipan ni Hiraya. Araw-araw, pilit niyang iwinawak siyang mga ito. Kinukumbinsi ang sarili na ang pagmamahal ni Angelo ay sapat na panangga laban sa kahit anong masasakit na salita. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa siya sa kanilang apartment habang nag-o-overtime si Angelo, bumabalik ang lamig at takot na naramdaman niya sa pasilyong iyon. Ngunit nitong mga huling araw, may kakaiba siyang nararamdaman. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at nasusuka. Isinantabi niya lang yon. Inakalang pagod lang sa trabaho. Ngunit nang maulit iyon ng ilang beses, isang munting kaba na may halong saya ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Nang araw na iyon, hindi siya pumasok sa pabrika. Nanginginig ang mga kamay na bumili siya ng pregnancy test sa botika. Nang lumabas ang 2 guhit, napahawak siya sa kanyang bibig, hindi mapigilan ang pag-iyak sa galak. Buntis siya, magkakaroon na sila ng anak ni Angelo. Isang buhay na simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ang magiging tulay na marahil ay maglalapit sa kanya sa pamilya nito. Gabi na nang umuwi si Angelo pagod mula sa trabaho. Ngunit lahat ng pagod sa mukha nito ay napawi nang makita ang asawang naghihintay sa kanya. May ngiting hindi maipinta. Inabot ni Hiraya ang isang maliit na kahon. "Ano to, mahal?" tanong ni Angelo habang binubuksan ang regalo. Nang makita niya ang laman, ang pregnancy test na may 2 guhit, natigilan si Angelo. Tumingin siya kay Hiraya, pabalik sa test, at muli kay Hiraya. Biglang nagliwanag ang kanyang muka
sa purong kaligayahan. Hira, seryoso ba to? Tumango si Hiraya, lumuluha na sa saya. Binuhat siya ni Angelo, at inikot-ikot sa kanilang munting sala. Magiging tatay na ako! Magiging tatay na ako! Sigaw niya, imboses ay puno ng pagmamahal at pananabik. Sa mga sandaling iyon, para kay Hiraya, perpekto ang lahat. Kinabukasan, sinamahan siya ni Angelo sa doktor para sa kanyang unang check-up. Habang nasa loob sila ng maliit na klinika, hawak ni Angelo ang kamay niya, mas kinakabahan pa kaysa sa kanya. Nang ilatag na si Hiraya sa higaan at sinimulan na ng doktora ang ultrasound, pareho silang nagpipigil ng hininga. Sa monitor, isang maliit na tuldok na kumukurap-kurap ang kanilang natanaw. Ayan, sabi ng doktora, ayan ang baby ninyo. Kasabay noon ay isang tunog na pumuno sa buong silid. Dugdug, 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 ang malakas at mabilis na tibok ng isang munting puso. Napaiyak si Hiraya sa sobrang emosyon. Ito na ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Maging si Angelo ay hindi napigilang mapaluha, ngunit biglang kumunot ang noo ng doktora. Sandali lang, Mrs. Montemayor. Muli nitong iginalaw ang probe sa kanyang tiyan. Napuno ng kaba ang dibdib ni Hiraya. May problema ba? Isang panibagong tunog ang kanilang narinig. Dugdug, 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 halos kasabay ng nauna. Dalawa? Gulat na tanong ni Angelo. Kambal po, Dok? Ngumiti ang doktora at muling naghanap. Ilang sandali pa, isang pangatlong tunog, mas mahina ngunit malinaw ang narinig nila. Dugdug, 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 natulala ang mag-atawa. Tumingin sa kanila ang doktora na may malaking ngiti. Congratulations, Mr. and Mrs. Montemayor. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, triplets po ito. Halos himatayin sa tuwa si Hiraya. Tatlong biyaya, tatlong anghel. Niyakap niya si Angelo na umiiyak at tumatawa ng sabay. Pakiramdam niya, pinagpapala sila ng langit ng higit pa sa kanilang inaasahan. Hindi mapagsidlan ang saya ni Angelo. Paglabas nila ng klinika, pakiramdam niya ay lumalakad siya sa alapaap. 3 anak! Sabay-sabay, agad niyang naisip ang kanyang ina. Ito na! Ito na ang balitang siguradong magpapalambot sa puso ni Doña Consolacion. Walang ina ang hindi matutuwa na magkakaroon siya ng 3 apo ng sabay-sabay. Kinagabihan, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Dumiretso siya sa mansyon, iniwan muna si Hiraya para makapagpahinga. Naabutan niya ang kanyang ina na nagbabasa sa library. Ma! Masayang bati niya. May maganda po akong balita. Ibinaling ni Doña Consolacion ang tingin mula sa libro. Ang mukha ay walang emosyon gaya ng dati. Ano iyon, Angelo? Huwag kang sumigaw. Ma, buntis po si Hiraya. Halos pasigaw pa ring sabi ni Angelo. At hindi lang po iyon, magiging lola na po kayo sa 3 apo. Triplets po ing anak namin. Inaasahan niyang makita ang kahit bahagyang saya sa mukha ng ina. Isang ngiti, isang kapagbati. Ngunit wala. Dahan-dahan nitong isinara ang libro, ipinatong sa mesa, at tinitigan siya ng malamig. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Sigurado ka ba? Tanong nito, ang boses ay mahinahon ngunit may talim. Dugot laman ba talaga ng mga Montemayor ang nasa sinapupunan niya? Parang binuhusan ng nagyeyelong tubig si Angelo. Ang lahat ng saya sa kanyang dibdib ay biglang naglaho, napalitan ng pagkabigla at sakit. Ma, ano pong klaseng tanong yan? Asawa ko si Hiraya. Kising, Angelo, sabi ni Doña Consolacion tumatayo. Hindi ako ipinanganak kahapon. Alam natin kung saan galing ang babaeng iyon. At sa panahon ngayon hindi na nakakagulat ang kahit ano. Hindi ganyang babae si Hiraya, depensa ni Angelo. Tumataas na ang boses. Talaga ba?
Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ng kanyang ina. Kung gayon sana nga ay tama ka. Umalis si Angelo sa mansyon na gulong-gulo ang isip. Mahal niya si Hiraya. Nagtitiwala siya dito. Pero ang lason sa mga salita ng kanyang ina ay nagsimula ng kumalat sa kanyang sistema. Ilang araw ang lumipas sa opisina habang abala siya sa mga papeles, aksidenteng dumaan si Amara Soliman. May dala itong kape para sa kanya. "Elo, you look troubled. Problema ba sa trabaho?" Malambing na tanong nito. "Hindi, okay lang ako. Marami lang iniisip," sagot ni Angelo. Nagatubili si Amara na tila may gustong sabihin. "You know, ayokong makialam pero bilang kaibigan mo, nag-aalala lang ako." Ipinakita nito ang kanyang telepono. "I saw this a few days ago, malapit sa apartment ninyo. It's probably nothing." Sa screen, nakita ni Angelo ang isang litrato. Si Hiraya may kausap na isang lalaki sa kanto. Ang lalaki ay hindi niya kilala. Ang kuha ng litrato ay mula sa malayo at dahil sa anggulo, mukha silang malapit at may seryosong pinag-uusapan. "Pinsan niya lang yan." Mabilis na sagot ni Angelo, kahit na sa loob niya ay nagsimula ng tumakbo ang kung ano-anong isipin. "Oh, I see. Good to know," sabi ni Amara na may ngiti. Ngunit ang mga mata nito ay nagsasabi ng ibang kwento. "Sige, I have to go." Nang gabing iyon, hindi mapakali si Angelo. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Hiraya ng isang masayang ngiti. Ipinapakita ang mga damit sanggol na binili nito. Ngunit ang isip ni Angelo ay nasa litrato pa rin. "Elo, may problema ba?" tanong ni Hiraya. Napansin ang pananahimik niya Hindi na napigilan ni Angelo. "Sino yung lalaking kasama mo noong isang araw malapit sa atin?" Natigilan si Hiraya. "Sino?" "Ah, si Kuya Lito, pinsan ko. Dumaan siya para humingi ng tulong." "Bakit?" "Wala lang," sagot ni Angelo, umiiwas ng tingin. "Wala lang? Angelo, kilala kita," sabi ni Hiraya. Lumalapit sa kanya, ang boses ay may bahid na ng sakit. "Sinulsulan ka na naman ng mami mo, no?" Ano na namang sinabi niya? Doon na sumabog ang lahat ng pagtitimpi ni Angelo. Hindi galit, kundi pagod at pagkalito. "Hindi sa ganoon, Hira. Ang akin lang, buntis ka. Dinadala mo ang mga anak ko, ang pangalan ng pamilya natin." "At anong gusto mong palabasin?" tanong ni Hiraya. Nangingilid na ang luha. "Na hindi ko kayang ingatan ang sarili ko? O na hindi mo ako pinagkakatiwalaan?" Natigilan si Angelo. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng asawa. Gusto niyang bawiin ang lahat, pero huli na. Napabuntong hininga siya, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mga salitang tuluyang dudurog sa puso ng babaeng minamahal niya. "Hira, naniniwala ako sa iyo, pero sana naman maging mas maingat ka para hindi nabibigyan ng dahilan si Mami para magsalita ng kung ano-ano." Hindi na sumagot si Hiraya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi iyon salita ng pagdududa, ngunit hindi rin iyon salita ng buong pagtitiwala. Iyon ay salita ng isang lalaking mas takot sa sasabihin ng ina kaysa sa mararamdaman ng sarili niyang asawa. At sa gabing iyon, naramdaman ni Hiraya ang unang lamat sa pundasyong pinagtayuan nila ng kanilang mga pangarap. Ilang araw nang mabigat ang hangin sa pagitan nina Hiraya at Angelo. Nag-uusap sila ngunit formal. Ngumingiti sila ngunit hindi abot sa mga mata. Ang dating init ng kanilang pagmamahalan ay napalitan ng isang nakakapasong lamig. Ang mga salita ni Angelo, "Sana naman maging mas maingat ka," ay paulit-ulit na tumatatak sa isip ni Hiraya. Hindi iyon salita ng pagdududa, ngunit hindi rin iyon salita ng buong pagtitiwala. Iyon ay salita ng isang lalaking nahahati ang puso sa pagitan ng pagmamahal sa asawa at pagkatakot
sa ina. At sa bawat sandaling maalala niya iyon, nararamdaman ni Hiraya na unti-unti siyang nawawalan ng hangin. Ang apartment na dati kanlungan niya ay naging isang kulungan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Angelo, dahan-dahang bumangon si Hiraya. Hindi na niya kaya. Kailangan niya ng lugar kung saan makakahinga siya, kung saan ligtas siya sa mga mapanghusgang mata, kung saan ang pagkatao niya ay hindi isang kasalanan. Kailangan niyang umuwi sa Baryo Amihan. Kumuha siya ng papel at pluma. Sa ilalim ng liwanag ng munting ilaw sa tabi ng kama, sinimulan niyang isulat ang mga salitang hindi niya masabi ng harapan. Angelo, mahal ko, kung binabasa mo ito marahil ay papunta na ako sa Baryo Amihan. Huwag kang mag-alala, hindi ako magtatagal. Kailangan ko lang balikan kung saan ako nanggaling para maalala ko kung sino talaga ako. Hindi ako galit, mahal ko. Nasasaktan lang. Nasasaktan ako dahil sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi sapat ang pagmamahal ko. Pakiramdam ko, kahit anong gawin ko, isa pa rin akong pagkakamali sa paningin ng mundo ninyo. Kailangan kong hanapin muli ang aking lakas. Para sa akin at para sa tatlong anghel na nasa sinapupunan ko. Hintayin mo ako. Babalik ako. Pangako. At sa pagbabalik ko, sana ay buo na ulit tayo. Nagmamahal, Hiraya. Maingat niyang tiniklop ang sulat at ipinatong sa ibabaw ng unan ni Angelo. Hinalikan niya ito sa noo, isang halik na puno ng pag-ibig at lungkot. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na bag na inihanda niya at walang ingay na lumabas ng pinto. Habang nagmamaneho sa madilim at tahimik na kalsada, walang tigil ing pag-agos ng kanyang luha. Hinahaplos niya ang kanyang malaking tiyan, kinakausap ang mga anak sa kanyang isipan. Mga anak, pasensya na kayo kay mami ha? Babalik lang tayo sa lugar na payapa, sandali lang. Ipapakita ko sa inyo kung saan ako lumaki, kung saan simple lang ang buhay at ang pagmamahal ay hindi sinusukat ng pera o pangalan. Habang papalayo siya sa syudad at papalapit sa mga probinsyang may matataas na puno, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang daan ay naging madulas at halos wala na siyang makita sa kapal ng mga patak na humahampas sa kanyang windshield. Ang tahimik niyang pagluha ay napalitan ng kaba. Sa isang madilim na bahagi ng highway na paliko-liko at nasa gilid ng isang bangin, bigla siyang kinabahan. Nag-iisa siya sa kalsada. Nang papalapit na siya sa isang matarik na kurbada, marahan niyang inapakan ang preno para magdahan-dahan. Ngunit nanlambot ang kanyang mga tuhod nang maramdaman niyang lumubog ang pedal nang walang anumang pagkapit. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namuo sa kanyang noo. Inapakan niyang muli, mas madiin, ngunit wala. Wala pa ring kapit. Mabilis niyang binumbabomba ang preno. Ngunit tila hangin lang ang kanyang tinatapakan. Diyos ko, sigaw niya sa takot. Ang sasakyan, imbes na bumagal, ay lalo pang bumilis pababa sa palikong daan. Pilit niyang kinakabig ang manibela para manatili sa kanyang linya. Ngunit ang bigat ng sasakyan at ang bilis ng takbo nito ay hindi na niya kontrolado. Sa kanyang rearview mirror, nasilayan niya ang dalawang nakakasilaw na ilaw mula sa isang sasakyang mabilis na sumusunod sa kanya. Tila tinutulak siya para lalo pang bilisan. Ang takot sa kanyang dibdib ay naging purong lagim, hindi ito aksidente. Sa isang iglap, nawalan siya ng kontrol. Sumalpok ang sasakyan sa harang na bakal sa gilid ng daan. Nabasag ito na parang posporo. At sa isa-isang nakabibinging tunog ng nayuyuping metal at nababasag na salamin, lumipad ito palabas ng kalsada at nahulog sa madilim na bangin. Ang huling naramdaman ni Hiraya ay ang pagyakap niya ng mahigpit sa kanyang sinapupunan, isang desperadong pagtatangka na protektahan ang tatlong buhay sa loob niya habang ang mundo niya ay umiikot at bumabaliktad. Pagkatapos, kadiliman. Ilang sandali pa, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar.
Nilamon ng apoy ang anumang natitira sa sasakyan sa ilalim ng bangin. Kinabukasan, ito ang bumungad na balita sa lahat ng telebisyon. Hiraya de la Serna Montemayor, ang batang asawa ng abogadong si Angelo Montemayor, kumpirmadong nasawi matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nito kagabi sa kasagsagan ng malakas na ulan, kasamang nasawi sa trahedya ang triplets na dinadala nito sa kanyang sinapupunan. Ang puting kabaong sa harap ng altar ay nakasara, makintab, perpekto, at walang laman. Iyon ang mas nagpapasakit sa lahat. Wala silang bangkay na maililibing. Wala silang katawan na mapaglalamayan. Ang abo lang at mga piraso ng nasunog na bakal ang nakuha mula sa ilalim ng bangin, mga paalala ng isang marahas na pagwawakas. Nakatayo si Angelo sa tabi ng kabaong, ngunit ang isip niya ay wala roon. Paulit-ulit niyang binabasa ang sulat na iniwan ni Hiraya, ang papel na halos lukot na sa paulit-ulit niyang paghawak. Hintayin mo ako, babalik ako, pangako, isang pangakong hindi na matutupad. Kasalanan ko to, bulong niya sa sarili, ang boses ay paos dahil sa ilang araw na pag-iyak. Kasalanan ko lahat. Kung hindi lang sana siya naging duwag, kung ipinaglaban lang sana niya si Hiraya laban sa kanyang ina, kung niyakap lang sana niya ito ng mahigpit noong gabing iyon at sinabing, huwag kang umalis, dito ka lang sa tabi ko. Kung sana, ang mga salitang kung sana ay mga punyal na paulit-ulit sumasaksak sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Amara. Ang mga mata nito ay namumugto, nagpapahayag ng pakikiramay. Elo, you need to be strong, mahinang sabi nito. Nandito lang ako para sa'yo. Mula sa kabilang panig, lumapit ang kanyang ina, si Doña Consolacion. Ang mukha nito ay payapa, isang maskara ng marangal na pagluluksa. Angelo, anak, tanggapin na natin. Wala na siya. Hinaplos ni Angelo ang malamig na kahoy ng kabaong, ang tanging alaala na lang ng kanyang asawa at 3 anak na hindi man lang niya nakita. Napaluhod siya at doon, sa harap ng lahat, sa harap ng isang walang lamang kabaong, humagulgol siya na parang isang batang nawalan ng lahat. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng pagsisisi, sakit at pag-iisa. Habang nakaluhod siya, naramdaman niya ang mga kamay ni Amara at ng kanyang ina sa kanyang likod. Isang nag-aalok ng pagdamay, ang isa ay nag-aalok ng kontrol. At sa kahinaan niya, hinayaan niya silang pareho na manatili roon. Kinagabihan, matapos ang libing, sa malamig at tahimik na librarya ng mansyon, nagsasalin si Doña Consolacion ng mamahaling alak sa 2 kopita. Inabot niya ang isa kay Amara na kanina pa tahimik na nakaupo sa silyang katapat niya. Magaling ang ginawa mo kanina, sabi ni Doña Consolacion. Ang boses ay kalmado at walang bahid ng anumang pagluluksa. Naipakita mo ang sinseridad. Tita, I feel so guilty, sabi ni Amara, hindi tumitingin sa mata ng matanda. Guilt is a useless emotion, Amara, sagot ni Doña Consolacion, humigop sa kanyang alak. Ang nangyari ay isang trahedya. Oo, ngunit isa ring pagkakataon, isang pagtatama sa isang pagkakamali. Tumingin si Amara, pero si Angelo, wasak na wasak siya. Ang mga lalaki, Amara, parang mga bata, umiiyak kapag nasusugatan, ngunit madali ring napapatahan kapag may bagong laruan, sabi ni Doña Consolacion, at isang matalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At ikaw ang magiging bagong laruan niya. Anong ibig niyong sabihin? Simple lang ang susunod na hakbang. Sa mga darating na linggo, huwag mo siyang iiwan, maging anino kaniya, maging panyo sa kanyang mga luha, maging unan sa kanyang pagod. Iparamdam mo sa kanya na sa gitna ng kadiliman, ikaw ang natitirang liwanag. At kapag tama na ang panahon, kapag ang sugat ay nagsisimula ng maghilom,
Sisiguraduhin nating ikaw na ang hahanapin niya. Paano kung hindi niya pa rin makalimutan si Hiraya? Tanong ni Amara, may bahid ng takot. Lahat ng tao nakakalimot, maring sabi ni Doña Consolacion. Ang mga luha ay natutuyo, ang sakit ay kumukupas, ngunit ang kapangyarihan, Amara, ang kapangyarihan na makukuha ng mga pamilya natin kapag nagsanib na tayo, iyon ay permanente. Itinaas ni Doña Consolacion ang kanyang kupita para sa ating kinabukasan. Nag-aalangan man, itinaas din ni Amara ang kanyang kupita at marahang itinagay ito sa kupita ng matanda. Ang tunog ng nag-uumpugang kristal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang selebrasyon sa gitna ng isang pekeng pagluluksa. Sa isang malayong baryo sa tabi ng dagat, sa Sitio Mariluna, isang matandang mangingisda na nagnganglang manglando ang naglalakad sa dalampasigan para tingnan ang pinsala na iniwan ng bagyo sa kanyang bangka. Ngunit hindi bangka ang kanyang natagpuan. Sa ilalim ng isang malaking puno ng niyog na nabuwal, sa gitna ng mga nagkalat na sanga at putik, may isang katawan, isang babae, duguan, puno ng galos at halos hindi na makilala. Akala niya noong una ay patay na ito. Ngunit nang lumapit siya, nakita niya ang bahagyang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Humihinga pa. Dali-dali niya itong binuhat. Mabigat ito, hindi lang dahil sa babae kundi dahil sa malaking tiyan nito. Maingat niya itong dinala sa kanilang maliit na dampa. "Nena! Nena, tulong!" Sigaw niya sa kanyang asawa. Lumabas si Aling Nena at napasinghap sa takot nang makita ang dala-dala ng asawa. Magkasama nilang inihiga ang babae sa kanilang papag na kawayan. Maingat nilang nilinis ang mga sugat nito gamit ang maligamgam na tubig at mga halamang gamot. Ilang oras ang lumipas, ang babae ay nanatiling walang malay, ngunit paminsan-minsan ay umuungol ito sa sakit. At sa bawat ungol, ang mga kamay nito, kahit walang lakas, ay automatikong napupunta sa kanyang tiyan na tila may pinoprotektahan. Nang mag-uumaga, biglang iminulat ng babae ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin, hindi niya alam kung nasaan siya. Ang tanging naaalala niya ay ang nakakasilaw na ilaw, ang pag-ikot ng mundo, at ang nakakabinging takot. "Sino kayo?" Hirap niyang tanong. Nasaan ako?" "Huminahon ka, ineng," sabi ni Aling Nena, hinahaplos ang kanyang buhok. "Ligtas ka dito." Biglang nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Hindi ang sarili niya ang una niyang inalala. Ang mga anak ko. Bulong niya, habang pilit na bumabangon. "Ang mga anak ko kailangan kong iligtas." Pinigilan siya ni Mang Lando. "Ineng, huwag kang masyadong gumalaw. Masama ang lagay mo." Dumating ang nag-iisang hilot at mediko sa kanilang baryo. Matapos suriin si Hiraya, lumabas ito ng silid kasama si Mang Lando. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Isang milagro na buhay pa siya, Lando," sabi ng matandang mediko. "Pero masama ang tama niya sa loob at delikado ang pagbubuntis niya. Kung hindi natin siya maidadala sa ospital sa lalong madaling panahon, baka hindi lang siya, kundi pati ang 3 batang dinadala niya ang hindi makaligtas." Ang biyahe papunta sa ospital ng probinsya ay isang malabong panaginip para kay Hiraya. Bawat lubak sa daan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang buong katawan. Naririnig niya ang nag-aalalang boses ni Mang Lando at Aling Nena, ngunit ang mga salita nila ay parang hangin lang na dumadaan sa kanyang tainga. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang piulit-ulit na utos ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. "Kumapit ka para sa mga anak mo, kumapit ka." Isinakay siya sa isang lumang stretcher pagdating sa ospital. Ang mga ilaw sa kisame
ay mabilis na nagdaraan sa kaniyang paningin habang tinutulak siya sa pasilyo. Unstable vital signs, multiple contusions, 34 weeks pregnant, triplets, sigaw ng isang nurse. Ang lahat ay kumikilos ng mabilis at si Hiraya ay nasa gitna ng lahat. Isang barkong palubog sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Dinala siya sa delivery room. Ang sakit ng kanyang mga sugat at pasa ay wala nang sinabi kumpara sa humihilab niyang tiyan. Bawat paghilab ay tila pagpilas sa kanyang kalamnan, isang paalala na ang mga anak niya ay gusto nang lumabas sa isang mundong hindi pa handa para sa kanila. Hija, kailangan mong umire. Sabi ng doktor, ang boses ay mahinahon ngunit may diin. Pero kailangan nating mag-ingat. Mahina ang katawan mo. Pumikit si Hiraya at humugot ng lakas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Inisip niya ang mukha ni Angelo, ang kanilang mga pangarap. Ngunit, mas higit sa lahat, inisip niya ang 3 munting puso na tumitibok sa loob niya. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang dahilan. Sa isang malakas na sigaw na puno ng sakit at pagmamahal, naramdaman niya ang paglabas ng una. Isang mahinang-mahinang iyak ang narinig niya, tila hadihuni ng isang maliit na ibon. Isang babae, sabi ng nurse. Ipinakita sa kanya saglit ang isang maliit na nilalang, kulubot at maputla, bago ito dinala sa isang sulok para asikasuhin. Sa isang saglit, sa gitna ng lahat ng sakit at pagod, isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Buhay siya! Isa pa, Hija. May 2 pa. Utos ng doktor. Muling umire si Hiraya gamit ang natitira niyang lakas. Sumunod ang pangalawa. Isa pang mahinang iyak. Lalaki naman, sabi ng isa pang nurse. Pagod na siya. Pakiramdam niya ay nauubos na ang kanyang buhay. Ngunit alam niyang may isa pa. Ang bunso. Ang kailangan ng pinakamalaking tulong. Kaya mo to, Ineng? Bulong ni Aling Nena na pinayagang manatili sa kanyang tabi. Para sa mga anak mo. Sa huling pagkakataon, ibinuhos niya ang lahat. Ang sigaw niya ay halos hindi na marinig. At pagkatapos, katahimikan, ilang sandali, isang napakahinang tunog ang narinig niya. Ni hindi iyak, isang munting ungol lang. Babwabatat siya, Mambsyonig. Iuli, sabi ng doktor, ang boses ay seryoso. Dalhin niyo na silang lahat sa incubator. Bilis! Bago siya tuluyang mawalan ng malay dahil sa pagod at sakit, hiniling niya sa mga nurse. Pakita niyo muna sa akin. Inilapit sa kanya saglit ang 3 maliliit na basket. Nakita niya sila, ang kanyang 3 anghel. Napakaliit, napakahina, ngunit humihinga. Buhay sila. Ang mga ilaw, buhay ko. Hirap niyang bulong bago siya lamunin ng kadiliman. Habang walang malay si Hiraya, isang itim na van ang huminto sa harap ng ospital. Bumaba mula rito si Doña Consolacion. Ang mukha ay nakatago sa likod ng malalaking itim na salamin. Hindi na niya kailangang magtanong. Ang kanyang mga tauhan ay nauna ng kumilos, nalaman ang lahat mula sa mga koneksyon sa bawat sulok ng probinsya. Dire-diretso siyang pumasok sa opisina ng hepe ng ospital, ang mismong doktor na nagpaanak kay Hiraya. Isinara ng kanyang tauhan ang pinto. Pagkalipas ng 15 minuto, lumabas si Doña Consolacion kalmado gaya ng dati. Sumunod sa kanya ang doktor na mumutla at nanginginig, hindi makatingin ng diretso. Sa loob ng opisina, sa ibabaw ng mesa, naiwan ang isang itim na briefcase na puno ng pera at isang sobrang may lamang litrato ng pamilya ng doktor, isang alok na hindi niya matanggihan at isang banta na hindi niya kayang balewalain. Kinabukasan, dahan-dahang iminulat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Puti ang kisame, puti ang mga dingding, may amoy ng gamot. Nasaan siya? Bigla niyang naalala ang lahat. Ang panganganak, ang 3 sanggol. Ang mga anak ko? Agad niyang tanong sa nurse na pumasok.
Nasaan ang mga anak ko? Okay na ba sila? Yumuko ang nurse, hindi makatingin sa kanya. Sandali lang po, ma'am. Tatawagin ko po si Dr. Reyes. Pumasok ang doktor, ang mukha ay balot ng isang pekeng awa. Umupo ito sa tabi ng kanyang kama. Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang kumabog ng napakabilis. May mali. Mrs. Montemayor, panimula ng doktor, ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Anong ibig niyong sabihin? Nanginginig na tanong ni Hiraya. Ipinanganak po silang kulang sa buwan at mahinang-mahina. Ang katawan po nila ay hindi kinaya ang stress ng premature birth. Malungkot na paliwanag ng doktor, iniiwasan ang kanyang mga mata. Hindi, umiling si Hiraya. Hindi, nakita ko sila. Umiyak sila. Humihinga sila. Nasaan sila? Gusto kong makita ang mga anak ko. Ngayon na. Huminga ng malalim ang doktor. I'm very sorry, Mrs. Montemayor. Wala na po sila eh. Pare-pareho po silang hindi nakaligtas kagabi. Ang mga salita ay tila mga bala na tumama sa dibdib ni Hiraya, ngunit hindi siya namatay. Sa halip, ang buong mundo niya ang namatay. Ang puting silid ay umikot, ang mga tunog ay nawala, ang hangin ay naubos. Sinungaling! Bulong niya. Sinungaling ka? Umiling lang ang doktor at malungkot na tumayo. Nang maiwan siyang mag-isa, dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang tiyan na ngayon ay patag na. Wala na. Ang mga sipa, ang mga tibok ng puso, ang bigat na nagpapaalala sa kanya na may kasama siya. Wala na. At pagkatapos, isang tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi iyak, hindi sigaw. Isang primordial na atungal ng isang inang ninakawan ng kanyang mga anak. Isang tunog na puno ng sakit, pagkabaliw at purong kawalan. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng ospital. Isang testamento sa isang pusong dinurog ng walang kapantay. Ng mga sumunod na araw, si Hiraya ay naging isang buhay na patay. Nakatitig lang sa kawalan, hindi kumakain, hindi nagsasalita. Isang hapon, habang nakaupo sa kanyang kama, binuksan ni Aling Nena ang maliit na telebisyon sa sulok ng silid para kahit paano ay maaliw siya. Isang balita mula sa Maynila ang naka-flash sa screen. Isang tunay na milagro para sa pamilyang Montemayor at Soliman. Matapos ang mapait na trahedya, isang bagong biyaya ang dumating. Si Amara Soliman, ang bagong asawa ng abogadong si Angelo Montemayor, ay nagsilang sa 3 malulusog na sanggol, 2 babae at 1 lalaki, sa pamamagitan ng surrogacy ayon sa kanilang kampo. Ipinakita sa screen ang larawan ni Amara, nakahiga sa kama ng isang mamahaling ospital, mukhang pagod ngunit masaya. Sa tabi niya ay si Angelo at Doña Consolacion. At sa braso ni Amara, 3 sanggol na mahimbing na natutulog. Binanggit ng reporter ang mga pangalan. Pinangalanan nila ang mga sanggol na Luz, Sinag at Diwa. Sa sandaling iyon, ang pagluluksa sa puso ni Hiraya ay nagyelo. Ang matinding sakit ay naging isang matalim at malamig na bagay. Ang kanyang mga luha ay natuyo. Napalitan ito ng isang bagay na mas mapanganib, isang bagay na mas matindi, puot. Dahil sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niya, ang mga batang iyon, ang mga pangalang iyon, ang milagrong iyon, lahat ng iyon ay sa kanya. Ang malakas na tawanan ng mga bata at masayang tugtugin ay pumuno sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Montemayor. Ngunit para kay Angelo, ang lahat ng iyon ay ingay lamang na walang kahulugan. Nakatayo siya sa isang sulok, hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey habang pinagmamasdan ang engrandeng selebrasyon para sa 5 kaarawan ng kanyang 3 anak. May mga clown, magician at isang higanteng inflatable castle.
Ang mga bisita ay nagmula sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ang lahat ay perpekto, isang larawan ng isang masaya at kumpletong pamilya, isang kasinungalingan. Sa loob ng 5 taon, ginampanan niya ang kanyang papel. Naging mabuti siyang asawa kay Amara. Naging isa siyang respetadong abogado, isa sa mga haligi ng Soliman Montemayor Holdings. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, siya ay isang hungkag na lalaki, isang kaluluwang naninirahan sa isang katawang walang buhay. Ang pagmamahal niya kay Hiraya ay namatay kasama nito sa bangin, at ing natira na lang ay ang abo ng pagsisisi na hindi na kailanman nawala. "Elo, darling, picture time!" tawag ni Amara. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting bestida, kapareho ng kulay ng mga damit ng 3 bata na tila mga palamuti sa kanyang perpektong imahe. "Halika, mga anak! Smile for the camera," sabi ni Amara. Inaayos ang buhok ni Luz at pinupunasan ang tsokolate sa bibig ni Sinag. Lumapit si Angelo, isang pilit na ngiti ang ipinaskil sa kanyang labi. Umupo siya sa tabi ng mga anak. Si Diwa, ang pinakatahimik sa 3, ay tumingala sa kanya. Sa mga mata ng batang iyon, may nakikita siyang kakaiba, isang lungkot, isang paghahanap. Minsan, sa mga mata ni Luz, nasisilayan niya ang mga mata ni Hiraya, at sa tuwing nangyayari iyon, para siyang sinasaksak. "Daddy, are you sad?" Inosenteng tanong ni Luz. Bago pa man siya makasagot, sumabat si Amara. "Of course not, baby. Daddy's just tired from work. Now, smile!" Nag-flash ang camera. Isa na namang perpektong litrato para sa social media. Isa na namang kasinungalingan para itago ang basag na katotohanan. Pagkatapos ng party, habang isa-isa niyang pinagmamasdan ang mga natutulog na anak sa kanilang mga silid, naramdaman niya ang isang pamilyar na lungkot. Mahal niya sila? Oo. Ngunit may isang pader sa pagitan nila. Isang pader na hindi niya kayang wasakin. Isang distansya na hindi niya maintindihan. Para bang may kulang, para bang may mali. Pumasok siya sa kanyang librarya at binuksan ang isang nakatagong kahon. Sa loob noon, iisa lang ang laman, ang sulat ni Hiraya. Kupas na ang tinta at lukot na ang papel, ngunit ang mga salita ay malinaw pa rin. "Hintayin mo ako, babalik ako, pangako." Isinara niya ang kahon. Isinara niya ang kanyang mga mata. 5 taon na. At sa 5 taon na iyon, gabi-gabi, hinihintay pa rin niya ang isang pangakong abo na ang katuparan. Sa kabilang panig ng mundo, sa ika-50 palapag ng isang gusaling salamin sa Singapore, walang maririnig na ingay. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang tunog ng aircon at ang kaluskos ng mga papel. Sa dulo ng isang mahabang mesa na gawa sa itim na kahoy, nakaupo si Hiraya. Hindi na siya ang babaeng may mga kalyo sa kamay at puno ng pangarap sa mga mata. Ang babaeng naroon ngayon ay nakasuot ng isang itim na business suit na tila isinukat sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang perpektong bun. Ang kanyang mukha ay walang emosyon at ang kanyang mga mata ay kasing talim at lamig ng yelo. And so, we project a 30% increase in net profit by the 3rd quarter, sabi ng isang lalaking Amerikano. Ipinapakita ang isang graph sa malaking screen. Tumingin si Hiraya sa mga numero, hindi kumukurap. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan na bumalot sa buong silid, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay kalmado, kontrolado, ngunit may bigat na nagpapatigil sa paghinga ng lahat. "Your projections are based on flawed data, Mr. Harrison," sabi niya sa perpektong Ingles. "You failed to account for the political instability in the South American market. We are pulling out immediately." "But, Madam Chairwoman, the decision is final," putol niya. Meeting adjourned. Isa-isang nagsitayuan ang mga board members, hindi makapagsalita. Sa isang salita niya lang,
Isang multimilyong dolyar na kasunduan ang kanyang ibinasura. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Nang maiwan siyang mag-isa sa malawak na boardroom, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa salaming bintana. Mula roon, tanaw niya ang buong syudad. 5 taon. 5 taon mula nang iligtas siya ng isang mangingisda. 5 taon mula nang maniwala siyang patay na. Ang kanyang mga anak, naalala niya ang araw na yun matapos niyang makita ang balita. Tumakbo siya palabas ng ospital, patungo sa dagat. Handa nang tapusin ang lahat. Ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya. Isang matandang babaeng dayuhan, si Madam Eleanor, isang retiradong negosyante na nagbabakasyon sa Pilipinas. Nakita nito ang desperasyon sa kanyang mga mata. Kinausap siya, tinulungan. Si Madam Eleanor ang nagbigay sa kanya ng bagong dahilan para mabuhay. Hindi paglimot, kundi paghihiganti. Grief can either drown you or turn you into a weapon. Ija, sabi nito sa kanya noon, choose to be a weapon. Kinuha siya ni Madam Eleanor, dinala sa ibang bansa, pinag-aral, at hinasa. Ang sakit ay ginawa niyang pader, ang puot ay ginawa niyang gasolina, at ang pagmamahal sa mga anak na ninakaw sa kanya ang ginawa niyang bala. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa. Kinuha niya ang isang bagay na palagi niyang dala saan man siya magpunta. Isang luma at kupas na litrato, ang kanyang unang ultrasound, ang 3 kumukurap na tuldok sa screen, ang 3 tibok ng puso, ang kanyang 3 ilaw. Hinaplos niya ang litrato. Sa unang pagkakataon sa buong araw na iyo, isang emosyon ang gumuhit sa kanyang malamig na mukha, determinasyon. Malapit na mga anak, bulong niya sa hangin. 5 taon, 5 taon na kayong pinalaki ng mga taong kumuha sa inyo mula sa akin. Tapos na ang paghahanda. Tumunog ang kanyang telepono, ang kanyang sekretarya. Madam Chairwoman, everything is set for your flight to the Philippines next week. The media has been alerted about the arrival of Phoenix Legacy's chairperson. Good, sagot niya. Let them know. The Phoenix is ready to return from the ashes. Kinagabihan sa Pilipinas, isang breaking news ang gumulat sa mundo ng pagnenegosyo. Isang misteryosong international corporation na tinatawag na Phoenix Legacy ang inanunsyong maglalagak ng bilyon-bilyong dolyar na investment sa bansa. Ang kanilang unang target, direktang kompetensyahin ang mga proyekto ng nag-iisang higante sa industriya, ang Soliman Montemayor Holdings. Ang pinakahihintay na pagdating ng kanilang chairperson ay nakatakda sa susunod na linggo. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at tunog ng mahihinang tawanan at nag-uumpugang mga kopitan ng champagne. Ang lahat ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng pagnenegosyo sa Pilipinas ay naroroon. Isang welcome gala na inorganisa ng Soliman Montemayor Holdings para sa mga bagong mamumuhunan at para na ring ipakita kung sino ang hari sa industriya. Ngunit may isang tensyon na hindi maipaliwanag sa paligid. Ang lahat ay nag-aabang sa pagdating ng iisang tao, ang misteryosong chairperson ng Phoenix Legacy, ang kumpanyang walang takot na bumabangga sa SMH. Nakatayo si Angelo sa tabi ni Amara, isang perpektong ngiti ang nakapaskil sa kanyang muka habang kinakamayan ang mga bisita. Ngunit sa loob-loob niya, kinakabahan siya. May kung anong bumabagabag sa kanya tungkol sa Phoenix Legacy. Tila may personal na atake ang bawat galaw nito laban sa kanilang kumpanya. Relax, darling, bulong ni Amara na napansin ang kanyang pagkabalisa. Whoever this person is, they're just another competitor. We will crush them. Sa tabi nila, nakatayo si Doña Consolacion. Suot ang isang itim na gown na nagpapatingkad sa kanyang autoridad. Amara is right, Angelo. Huwag kang magpakita ng kahinaan. We own this room.
We own this industry. Maya-maya pa, bahagyang humina ang usapan. Ang lahat ng mga mata ay napako sa malaking pinto sa dulo ng ballroom. Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw. Ladies and gentlemen, representing Phoenix Legacy, please welcome the chairwoman. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Mula sa dilim, isang babae ang lumitaw. Nakasuot ito ng isang kulay dugong bestida na perpektong yumayakap sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mga alahas ay simpanim ngunit kumikinang. Naglakad siya papasok sa ballroom na tila pag-aari niya ang lugar. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat galaw ay may layunin. Isang aura ng kapangyarihan at panganib ang bumabalot sa kanya. Ang lahat ay napahanga sa kanyang ganda at presensya. Ngunit si Angelo, hindi paghanga ang naramdaman niya, kundi purong pagkabigla. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Ang baso ng alak na hawak niya ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay at nabasag sa marmol na sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay halos hindi niya narinig. Ang mukha, ang mga mata, ang paraan ng paglalakad, nagbago na ito. Mas tumalim, mas naging malamig. Ngunit kahit anong pagbabago, kilalang-kilala niya ang bawat anggulo ng mukhang iyon. Ang mukha na gabi-gabi niyang napapanaginipan sa loob ng 5 taon. Ang mukha na kasama niyang inilibing sa isang walang lamang kabaong. Hindi maaari, bulong niya. Ang boses ay halos hindi na lumalabas. Nagpatuloy sa paglalakad ang babae, dire-diretso ang tingin. Nilagpasan niya ang ibang mga bisita na bumabati sa kanya. Tila may iisang direksyon lang siyang tinatahak patungo sa kinaroroonan ng pamilya Montemayor. Nang nasa harap na nila ito, ang buong mundo ni Angelo ay gumuho. Ang amoy ng pabango nito, isang pamilyar na amoy na matagal na niyang kinalimutan, ay tumusok sa kanyang alaala. Tumigil ang babae sa harap nila. Ang mga mata nito na dati puno ng pagmamahal para sa kanya ay ngayon kasing lamig ng libingan. Tumingin ito sa kanya, isang tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Sinusuri ang bawat kasalanan at kahinaan niya. Good evening, Doña Consolacion. Bati nito. Ang boses ay kalmado at presko, ngunit may diin na nagpapahiwatig ng panganib. Bahagya itong tumango sa ina ni Angelo bago ibinaling ang tingin sa kanya. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Nakikita ni Angelo ang pagkalito sa mukha ni Amara at ang dahan-dahang pag-akyat ng takot sa mga mata ni Doña Consolacion. Angelo Montemayor, sabi ng babae, inilahad ang kamay na nakasuot ng puting guwantes. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng yelo. It's a pleasure to finally meet you. I am Hira, the chairwoman of Phoenix Legacy. Sinadya niyang hindi pansinin si Amara na nakatayo sa tabi ni Angelo, na tila ito ay hangin lang. Nakatitig lang si Angelo sa inilahad na kamay, hindi makagalaw. Ang isip niya ay sumisigaw, ang puso niya ay nagwawala. Multo ba ito? Isang masamang panaginip? Hiraya! Ang tanging salitang nagawa niyang ibulong, ang boses ay basag at puno ng hindi makapaniwalang pagtanong. Ikaw ba yan? Isang bahagyang ngiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ang gumuhit sa mga labi ng babae. Dahan-dahan nitong ibinaba ang kanyang kamay. I'm afraid you've mistaken me for someone else, Mr. Montemayor. Sagot nito, ang boses ay kasing talim ng patalim. Your wife, I heard, passed away a long time ago. A tragic accident, wasn't it? Bawat salita ay isang sampal, bawat tingin ay isang parusa. Sa sandaling iyon, alam ni Angelo na ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang multo. Mas malala pa ito. Ito ay isang paghuhukom. At ang impyernong 5 taon na niyang pinagdadaanan ay ngayon palang magsisimula. Ang unang hakbang sa isang perpektong paghihiganti ay hindi ang pagpapakita ng emosyon.
Ito ay ang pagpapakita ng lakas. At sa loob ng malamig na boardroom ng Soliman Montemayor Holdings, lakas ang tanging ipinakita ni Hiraya. Nakaupo siya sa kabisera ng mesa, kaharap ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Si Angelo, na hindi makatingin sa kanya ng diretso. Si Doña Consolacion, na ang mga mata ay nag-aapoy sa kimkim na galit. At ang iba pang mga ehekutibo na ngayon ay nakatingin sa kanya na may halong paghanga at takot. The San Mateo Project, panimula ni Hiraya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Your biggest real estate venture to date. According to your reports, it's a guaranteed success. Isang folder ang binuksan ng kanyang assistant at ipinamahagi sa lahat. But my team found something you conveniently overlooked. Itinuro niya ang isang paragraph sa report. The geological survey. Your contracted firm falsified the data. The land is unstable. One major earthquake and your entire billion-peso project will turn to dust. Phoenix Legacy was offered the same project a year ago. We declined for this exact reason. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. Si Angelo ay namutla. Bilang hepe ng legal team, responsibilidad niyang suriin ang lahat ng kontrata at ulat. Tingnan mo, Angelo, sabi ni Hiraya sa kanyang isipan, habang pinapanatili ang malamig na ekspresyon. Ito ang resulta ng pagiging kampante. Ito ang imperyong ipinagpalit mo sa akin. That's a baseless accusation, sigaw ng isa sa mga board member. Hindi siya pinansin ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay Angelo. Baseless? Mr. Montemayor, as their chief legal counsel, did you or did you not personally review the credentials of Bedrock Surveying Inc.? Hindi makasagot si Angelo. Let me answer for you. Pagpapatuloy ni Hiraya. You did not. Because if you did, you would have discovered that the company was established only 3 days before you awarded them the contract, and its sole proprietor is the brother-in-law of your project manager. Katahimikan. Ang bigat ng kanyang mga salita ay tila humigop sa lahat ng hangin sa silid. Sa isang iglap, winasak niya ang pundasyon ng pinakamalaking proyekto ng SMH. Ipinakita niya sa lahat ang bulok na sistema sa loob ng kumpanya. Tumayo si Hiraya. Phoenix Legacy is acquiring a controlling stake in our competitor, Tierra Firma Holdings. We will build a better, safer, and more successful development right next to your unstable ground. Good day, everyone. Tinalikuran niya sila. Iniwan ang isang silid na puno ng gulat, kahihiyan at kaguluhan. Habang naglalakad siya palabas, naramdaman niya ang mga mata ni Doña Consolacion na nakatutok sa kanyang likod. Isang tingin na nangangako ng ganti. Subukan mo, bulong niya sa sarili. Dahil ngayon, handa na ako. Pagbalik niya sa kanyang penthouse suite, naghihintay na ang kanyang pribadong investigador na si Rico. Ma'am? Bati nito. Inilapag ang isang brown envelope sa mesa. May update na po ako. Binuksan ito ni Hiraya. Sa loob, mga litrato ng isang lalaking may katandaan na payat at mukhang laging balisa. Si Dr. Reyes, ang doktor na nagsabing patay na ang kanyang mga anak. Nasaan siya? Tanong ni Hiraya. Nagpalipat-lipat po siya ng tirahan sa loob ng 5 taon. Ngayon ni Mabain, nakatira siya sa isang maliit na bayan sa Laguna. Simple lang ang buhay, pero may nalaman po kami. Ipinakita ni Rico ang isang medical record. May malubhang sakit sa puso ang bunsong anak niya. Kailangan ng operasyon sa lalong madaling panahon, isang operasyon na hindi niya kayang bayaran. Tumango si Hiraya. Ang puso niya ay bahagyang nakaramdam ng awa para sa batang may sakit, ngunit mabilis itong natabunan ng malamig na determinasyon. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ang kahinaan ng doktor ing magiging kanyang kalakasan. Bantayan niyo siya, utos niya. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya. Huwag niyo muna siyang lalapitan.
Nang makaalis na si Rico, lumapit si Hiraya sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang isang eksklusibong parke sa ibaba at sa parkeng iyon, sa ilalim ng isang malaking puno, nakita niya sila. Ang kanyang mga anak, kasama nila ang kanilang yaya. Naghahabulan si Sinag at si Luz, ang kanilang mga tawa ay umaabot hanggang sa kanyang kinaroroonan. Si Diwa naman ay tahimik na nakaupo sa isang bench, nagbabasa ng libro. Bumaba siya. Hindi niya napigilan ang sarili. Kailangan niyang makalapit. Nagsuot siya ng malaking sombrero at salamin. Dahan-dahan siyang naglakad sa parke, umupo sa isang bench na hindi kalayuan sa kanila. Ang puso niya ay kumakarera. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong tumakbo at yakapin sila. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa gitna ng paghahabulan, nadapa si Luz. Umiyak ito. Bago pa man makalapit ang yaya, nagmamadaling lumapit si Hiraya. "Are you okay, sweetie?" Tanong niya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Tumingala si Luz. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Ang mga matang iyon, ang mga mata ni Hiraya, dahan-dahan niyang pinunasan ang dumi sa tuhod ng bata. There, it's just a small scratch. You're a brave girl, right? Tumango si Luz, humihikbi pa rin. Mula sa isang bulaklak sa damuhan, pumitas ito ng isang maliit na puting bulaklak. "For you," sabi nito, inaabot sa kanya. "Because you're pretty." Kinuha ni Hiraya ang bulaklak. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang isang simpleng bulaklak ay tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Salamat! Ang tanging salitang lumabas sa sa kanyang bibig. Dumating ang yaya, kasama sina Sinag at Diwa. "Naku, pasensya na po, ma'am." Ngumiti lang si Hiraya, isang ngiting pilit na itinatago ang nagwawalang bagyo sa kanyang dibdib. "It's all right. They're beautiful children." Tinitigan niya silang tatlo. Ang kanyang mga anak, buhay, malusog. Ngunit hindi siya kilala. At sa tabi nila, nakatayo ang isang estranghero na nag-aalaga sa kanila. Ang sakit ay halos hindi na niya makayanan. Nagpaalam siya at mabilis na tumalikod bago pa man may makitang luha sa kanyang mga mata. Pagbalik niya sa kanyang suite, isinara niya ang pinto at doon, sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Niyakap niya ang maliit na bulaklak na bigay ni Luz. Ito ang unang regalo na natanggap niya mula sa kanyang anak at isinumpa niya, hindi ito ang magiging huli. Gabi na nang muling tumunog ang kanyang telepono. Si Rico. "Ma'am," sabi nito sa kabilang linya, ang boses ay seryoso. "May problema po tayo." Agad na nawala ang lahat ng emosyon sa mukha ni Hiraya. "Ano iyon?" "Nahanap na po namin ang eksaktong lokasyon ng bahay ni Dr. Reyes, pero hindi lang po tayo ang nagmamanman sa kanya. May mga tauhan din po si Doña Montemayor. Kanina pa sila paikot-ikot sa lugar." Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Nalaman na nila. Alam nilang may connection siya sa nakaraan. At ngayon isang karera na ito, kung sino ang unang makakausap sa doktor, kung sino ang unang makokontrol sa nag-iisang taong makapagpapatunay sa lahat ng kanyang sinasabi. Ang giyera ay hindi na lang sa boardroom, nagsimula na ang laban sa dilim. Ang laro ay nagsimula na. At sa isang laro ng ajedrez, ang pinakamahalagang piyesa ay hindi laging ang reyna. Minsan, ito ay ang pinakamahinang piyesa na may hawak ng pinakamalaking sikreto. At sa larong ito, ang piyesang iyon ay si Dr. Reyes. Kailangan niyang mauna. Kailangan niyang makalapit dito bago pa man ito tuluyang makulong sa takot. O, mas malala pa, patahimikin ng tuluyan ng mga Montemayor. Sa tulong ni Rico, nag-set up sila ng isang lihim na pagkikita. Isang maliit at halos walang taong kapihan sa isang sulok ng Maynila. Isang lugar na madaling takasan,
isang lugar na hindi pag-iisipan ninuman na magiging tagpuan ng dalawang taong magpapabago sa takbo ng kapalaran. Unang dumating si Hiraya, umupo siya sa pinakasulok na lamesa, nakatalikod sa pinto. Makalipas ang ilang minuto, isang anino ang tumayo sa kanyang harapan, si Dr. Reyes. Sa 5 taon tila tumanda ito ng 20 taon. Ang kanyang buhok ay halos puti na, ang kanyang mga balikat ay hukot, at sa kanyang mga mata ay nakatatak ang isang bigat na hindi na kailanman nawala. Ginang, nanginginig niyang bati. "Maupo ka, doktor." Mahinahong sabi ni Hiraya. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay laging nakatingin sa tasa ng kape, sa sahig, kahit saan, basta huwag lang sa muka ng babaeng pinagkaitan niya ng lahat. "Alam ko kung bakit ka narito," sabi ng doktor. "Pero wala na akong magagawa. May sakit ang anak mo," direktang sabi ni Hiraya, hindi na nagpaligoy-ligoy. Isang malubhang sakit sa puso. Kailangan niya ng operasyon sa ibang bansa. Isang operasyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Natigilan ang doktor. Tumingin ito sa kanya sa unang pagkakataon, ang mga mata ay puno ng gulat at takot. "Paano mo?" "Alam ko ang lahat, doktor," sabi ni Hiraya. Ang boses ay nanatiling kalmado. "Alam ko ang ginawa mo, 5 taon na ang nakalipas. At alam kong hindi mo iyon ginusto. Binantaan nila ako." Halos pabulong na sabi ng doktor. "Ang pamilya ko, 5 taon, ginang, 5 taon akong binabangungot gabi-gabi dahil sa ginawa kong iyon." Inilapag ni Hiraya ang isang folder sa mesa. Sa loob noon ay mga papeles mula sa isang sikat na ospital sa Amerika. Kasama na ang plane tickets para sa doktor at sa kanyang anak. "Sagutin mo ang operasyon ng anak mo," sabi ni Hiraya. "Sagutin mo ang paglipat ng buong pamilya mo sa ibang bansa kung saan hindi na kayo magagambala ng mga Montemayor. Bibigyan kita ng bagong buhay, isang buhay na walang takot." Nakatitig lang ang doktor sa mga papeles, hindi makapaniwala. "Isa lang ang hinihiling kong kapalit," pagpapatuloy ni Hiraya. "Sabihin mo ang totoo, tumestigo ka, tulungan mo akong bawiin ang mga anak ko." Nakita ni Hiraya ang pag-alab ng pag-asa sa mga mata ng doktor, ngunit mabilis din itong napalitan ng pamilyar na takot. "Pero si Doña Consolacion, isa siyang demonyo. Hindi niya ako titigilan. Mas malakas ako sa kanya ngayon," mariing sabi ni Hiraya. "Proprotektahan kita. Proprotektahan ko ang pamilya mo. Ito ang pangako ko sa'yo." Ilang sandali ng katahimikan. Nakita ni Hiraya ang pagtatalo sa loob ng doktor, ang pagmamahal sa anak laban sa takot para sa buong pamilya. At sa huli, nanginginig nitong tinanguan ang ulo. "Sige," sabi nito, "gagawin ko." Sa isang iglap, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay para kay Hiraya. Ito na, ang simula ng kanilang pagbagsak. Sa librarya ng mansyon, habang nakikinig sa isang musikang klasikal, tumunog ang telepono ni Doña Consolacion. Isang private number. "Yes?" sagot niya. "Nagkita po sila, ma'am," sabi ng boses sa kabilang linya. "Sa isang kapihan sa Malate. Nag-usap sila ng halos 1 oras." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Doña Consolacion. Kalmado pa rin siyang humigop sa kanyang tsaa. At ang doktor? Mukhang napapayag na po siya. May iniabot na folder ang babae bago sila naghiwalay. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. "I see." Ang munting daga ay lumabas na sa kanyang lungga. Akala niya ay kaya niya akong unahan. Ibinaba niya ang tasa ng tsaa. Ang kanyang mga mata na kanina'y payapa ay biglang nag-alab na parang mga baga. "Alam niyo na ang gagawin," utos niya sa telepono. "Kunin niyo ang bata, ang anak na babae ng doktor. Walang ingay, walang bakas. Siguraduhin niyong walang makakakita. At pagkatapos, tawagan niyo ang ama. Ipaliwanag niyo sa kanya ng malinaw ang pagpipilian niya." "Masusunod po, Donya."
Ibinaba ni Doña Consolacion ang telepono. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang kanyang perpektong hardin. Hiraya, Hiraya, sabi niya sa kanyang isipan. Akala mo dahil may pera ka na, kaya mo nang makipagsabayan sa akin? Ang pera ay nababawasan. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hindi nabibili. Ito ay ang kakayahang alisin sa isang tao ang lahat ng pinakamamahal niya. Isang leksyon na dapat ay natutunan mo na 5 taon na ang nakalipas. Kagagaling lang ni Hiraya sa isang business meeting nang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Bigla siyang kinabahan. Hello? Ginang! Ginang, tulungan niyo ako! Isang pamilyar na boses, basag at puno ng pagkasindak. Si Dr. Reyes. Doktor, anong nangyari? Wala na siya. Kinuha nila ang anak ko. Pag-uwi ko, wala na siya. May tumawag sa akin. Sabi nila, kapag nagsalita ako, hinding-hindi ko na makikita ang anak ko. Patawarin niyo ako, Ginang. Patawad. Ang mga salita ng doktor ay naging isang basag na hagulgol, parang binuhusan ng nagyeyelong tubig si Hiraya. Doktor, nasaan ka? Huwag kang gagawa ng kahit ano. Pupuntahan kita. Huwag, sabi nila. Lumayo ako sa iyo. Patawad. Patawad. At pagkatapos, ibinaba na ang tawag. Natigilan si Hiraya. Hawak ang telepono. Nawala na ang nag-iisa niyang pag-asa. Nawala na, naunahan na naman siya. At sa gitna ng kanyang pagkabigla, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang ilang lalaking nakasuot ng barong mula sa National Bureau of Investigation. Miss Hira? Sabi ng isa sa kanila, we have a warrant to search these premises. You and your company Phoenix Legacy are under investigation for corporate espionage and stock market manipulation. Natulala si Hiraya. Hindi lang nawala ang kanyang testigo. Sinasakal na rin siya sa paraang alam niyang pinakamagaling gawin ng mga Montemayor, ang gamitin ang batas para sa kanilang maruming laro. Ang kanyang mga empleyado ay nagulantang. Ang mga papeles ay hinalughog. Ang mga computer ay kinuha. Ang buong imperyong binuo niya sa loob ng 5 taon ay unti-unting ginigiba sa kanyang harapan. You are also issued this temporary restraining order, sabi ng ahente. Inaabot sa kanya ang isang dokumento. You are hereby prohibited from coming within 500 meters of any member of the Montemayor and Soliman families pending this investigation. Iyon na ang huling dagok. Hindi lang siya pinilayan sa negosyo. Pinutol din ang kanyang daan, papunta sa kanyang mga anak. Nang gabing iyon, mag-isa siyang nakatayo sa kanyang madilim na opisina na ngayon ay halos wala ng laman. Ang siyudad sa labas ay puno ng mga ilaw, ngunit sa loob niya ay purong kadiliman. Nawala ang kanyang testigo. Ang kanyang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak at pinagbawalan siyang lumapit sa sarili niyang mga anak. Lahat, nawala ang lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Iisa lang ang laman ng mensahe. Mga salitang kinuha mula sa nakaraan, mga salitang sinabi sa kanya sa isang malamig na pasilyo. 5 taon na ang nakalipas. Sinabi ko na sa iyo, ang mga basurang tulad mo ay hindi kailanman mananalo. Ang kadiliman sa kanyang opisina ay salamin ng kadiliman sa kanyang puso. Sa isang iglap, tila bumalik siya sa simula, mag-isa, talunan at walang kapangyarihan. Ngunit may isang bagay na nagbago sa loob ng 5 taon. Ang Hiraya noon ay marupok na salamin. Ang Hiraya ngayon ay bakal na pinatibay sa apoy ng paghihirap. Tinitigan niya ang mensahe sa kanyang telepono. Ang mga basurang tulad mo ay hindi kailanman mananalo. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Mali si Doña Consolacion. May isang bagay na hindi nito kayang kontrolin.
ang katotohanan ng nakaraan na wala man ang kanyang testigo sa krimen 5 taon na ang nakalipas, hindi ibig sabihin ay wala na siyang bala. Kung hindi niya kayang atakihin ang kasalukuyang kasinungalingan, aatakehin niya ang pundasyon kung saan ito itinayo. Aatakehin niya ang mismong pagkatao ni Doña Consolacion. Kinabukasan, habang ang balita tungkol sa pagsalakay ng NBI sa Phoenix Legacy ay laman ng lahat ng pahayagan, si Hiraya ay nagmamaneho papunta sa isang tahimik na probinsya sa timog. Walang bodyguard, walang assistant. Siya lang at ang isang lumang address na ibinigay sa kanya ni Rico mula sa malalim na pananaliksik nito. Huminto siya sa harap ng isang maliit ngunit malinis na bahay. Lumabas mula rito ang isang matandang babae na nakasalamin. Ang muka ay puno ng mga guhit ng panahon at kalungkutan. Siya si Doña Matilda Montemayor Vargas, ang nakatatandang kapatid ng yumaong asawa ni Doña Consolacion, isang Montemayor na matagal nang kinalimutan ng kanilang angkan. "Hiha, ikaw na ba yan?" tanong ng matanda. "Ako po, Doña Matilda," magalang na sagot ni Hiraya. Sa loob ng bahay, sa gitna ng mga lumang litrato, ikinuwento ni Doña Matilda ang isang lihim na dinala niya sa loob ng halos 40 taon. Si Consolacion, hindi siya ipinanganak na mayaman. Simula ng matanda, ginamit niya ang kanyang ganda para akitin ang kapatid ko. Pero ang tunay niyang pakay ay ang yaman ng aming pamilya. Nang mamatay ang aming ama, ang mana ay dapat mapupunta sa akin bilang panganay. Ngunit naglabas si Consolacion ng isang dokumento, isang resulta ng pagsusuri na nagsasabing ako ay ampon lamang at walang karapatan sa yaman. "Ngunit hindi po iyon totoo?" tanong ni Hiraya. Umiling si Doña Matilda, may luhang namumuo sa mga mata. "Hindi, ako ay tunay na Montemayor. Alam kong pineke niya ang resulta, ngunit bata pa ako noon. Walang laban sa kanyang mga koneksyon at sa kanyang kasamaan. Kinuha niya ang lahat." "May kopya pa po ba kayo ng orihinal na dokumento? Kahit ano pong ebidensya?" Nag-atubili ang matanda, ngunit may nakita itong determinasyon sa mga mata ni Hiraya. Tumayo ito at kinuha ang isang lumang baul. Mula roon, inilabas niya ang isang nangingilaw na papel, ang tunay niyang birth certificate at isang sulat mula sa kanilang yumaong ama na nagpapatunay sa kanyang pagkatao. Mga dokumentong itinago niya bilang alaala ng kanyang ninakaw na buhay. "Bakit mo ito ginagawa, Hija?" tanong ng matanda. Tinitigan ni Hiraya ang mga dokumento, ang huling baraha. "Dahil ang babaeng kumuha ng inyong nakaraan ay ang siya ring babaeng kumuha ng aking kinabukasan, panahon na para maningil." Ang balita tungkol sa Phoenix Legacy ay parang isang bagyo sa mundo ng negosyo. Si Amara at ang kanyang ina ay nagdiriwang. Para sa kanila, tapos na ang laban. Ngunit para kay Angelo, hindi ito isang tagumpay. Isa itong maruming laro. Ang pagbabalik ni Hiraya ay gumising sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal na niyang pilit na pinapatulog. Ang mga tanong na pilit niyang ibinabaon ay muling umaahon. Bakit bumalik si Hiraya? Bakit ang pangalan ng kumpanya niya ay Phoenix Legacy? Isang ibon na muling nabuhay mula sa abo. At bakit ganun na lang katindi ang galit nito sa kanyang ina? Isang gabi, habang nag-iisa siya sa mansyon, hindi na siya mapakali. Inakyat niya ang lumang silid ng kanyang ina, isang lugar na bihira ng buksan. Nagbabakasakali siya. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya, ngunit may isang bagay na nagtutulak sa kanya. Binuksan niya ang mga lumang aparador, mga damit na amoy naftalina, mga album ng litrato, at sa ilalim ng isang kabinet, nakita niya ang isang maliit na baul na puno ng mga alahas ng kanyang ina. Hinalungkat niya ito, at sa ilalim ng mga kumikinang na kwintas at hikaw, may naramdaman siyang isang sobre, luma na at medyo naninilaw.
Dahan-dahan niya itong kinuha. Nang makita niya ang sulat kamay sa labas ng sobre, nanlamig ang kanyang buong katawan. Sulat kamay ni Hiraya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang sulat na dapat ay nabasa niya 5 taon na ang nakalipas. Ang sulat na hindi niya alam na umiral pala. Angelo, mahal ko, kung binabasa mo ito, marahil ay papunta na ako sa Baryo Amihan. Huwag kang mag-alala, hindi ako magtatagal. Kailangan ko lang hanapin muli ang aking lakas para sa akin at para sa 3 anghel na nasa sinapupunan ko. Hintayin mo ako. Babalik ako. Pangako. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Hindi siya iniwan ni Hiraya. Hindi ito sumuko. Gusto lang nitong huminga. At babalik ito. Babalik ako. Pangako. Ang kasinungalingang itinayo ng kanyang ina sa loob ng 5 taon na si Hiraya ay umalis dahil sumama sa ibang lalaki na ito ang may kasalanan sa aksidente ay gumuho sa isang iglap. Itinago ito ng kanyang ina. Itinago nito ang katotohanan. Ipinagkait nito sa kanya ang huling mga salita ng kanyang asawa. Isang nakakabinging galit at pagsisisi ang sumabog sa kanyang dibdib. Pumasok si Doña Consolacion sa silid. Angelo, anong ginagawa mo dito? Humarap si Angelo. Ang mga mata ay namumula sa galit. Hawak ang sulat. Ano ito, ma? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. 5 taon, 5 taon niyo akong pinaniwala sa isang kasinungalingan. Bakit niyo to itinago sa akin? Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakita ni Angelo ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Namutla ito. Angelo, anak, ginawa ko lang yun para sa'yo, para sa akin, o para sa sarili niyo? Sigaw niya. Sinira niyo ang buhay niya at sinira niyo rin ang buhay ko. Samantala, sa kanyang opisina, tinatapos na ni Hiraya ang kanyang huling galaw. Ipinadala niya sa pamamagitan ng isang espesyal na kuryente ang isang kopya ng mga dokumento ni Doña Matilda sa opisina ni Doña Consolacion. May kasama itong isang maikling sulat. Doña Consolacion, ang bawat imperyo ay may sikretong pundasyon at ang sa inyo ay malapit ng gumuho. Inaasahan ko ang inyong pagdalo sa ika-50 anibersaryo ng SM. May inihanda akong sorpresa para sa lahat. Nagbabalik, Hiraya. Isang deklarasyon ng giyera. Ang huling laban. Habang nakatitig siya sa bintana, tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero. Si Angelo. Nag-atubili siya, ngunit sinagot din ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang basag na boses ang kanyang narinig. Hira! Sabi ni Angelo. Ang boses ay puno ng sakit at pagsisising hindi masukat. Kailangan nating mag-usap. Tungkol sa lahat. Ang ika-15th anibersaryo ng Soliman Montemayor Holdings ay ang pinakamalaking pagtitipon ng taon. Ang buong ballroom ay puno ng mga nagkikislapang alahas at naglalakihang pangalan sa lipunan. Isang gabi ng pagdiriwang para sa isang imperyong itinayo sa loob ng 50 taon. Isang imperyong babagsak sa loob lamang ng isang gabi. Sa presidential table, nakaupo si Doña Consolacion, ang reyna ng gabi. Ngunit sa likod ng kanyang pilit na ngiti, ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, palihim na naghahanap. Sa tabi niya, si Ama Emara na walang kamalay-malay sa paparating na bagyo. At si Angelo na tila isang estatwang walang buhay, ang isip ay nasa ibang lugar. Nagsimula ang programa, mga talumpati, mga parangal. At pagkatapos, ang pinakahihintay na sandali, ang talumpati ng kasalukuyang CEO na si Amara Montemayor. Ngunit bago pa man siya makatayo, isang boses ang pumuno sa buong ballroom. Isang boses na kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat.
Isang magandang gabi sa inyong lahat. Lahat ng mga mata ay napako sa entablado. Doon, sa ilalim ng spotlight, nakatayo si Hiraya, nakasuot ng isang simpleng itim na gown, ngunit ang kanyang presensya ay mas nagniningning pa kaysa sa lahat ng chandelier sa silid. Ako po si Hira, ang tagapangulo ng Phoenix Legacy. Pagpapakilala niya. At narito ako ngayong gabi para magbahagi ng isang kwento tungkol sa kung paano itinatayo ang isang imperyo. Namutla si Dowa Consolacion. Guards, get her off the stage! Ngunit huli na. Ang mga mata ng lahat, kasama na ang media, ay nakatutok na kay Hiraya. Nagsimula ang lahat sa isang pangarap. Pagpapatuloy ni Hiraya, ang kanyang tingin ay nakapako kay Doña Consolacion. Isang pangarap ng isang dalagang hindi isinilang na mayaman, ngunit gagawin ang lahat para makuha ang yaman ng iba. Sa malaking screen sa likod ni Hiraya, biglang lumitaw ang isang lumang dokumento. Isang birth certificate, ang birth certificate ni Doña Matilda Montemayor Vargas. Nagsimula ang imperyong ito sa isang kasinungalingan, sabi ni Hiraya, sa isang peking dokumento na nag-alis ng mana sa tunay na tagapagmana at ibinigay ito sa isang mang-aagaw. Isang bulong-bulungan ang nagsimula sa buong ballroom. Si Doña Consolacion ay napatayo. Ang mukha ay puno ng galit. Walang katotohanan ang mga paratang na iyan. Sigaw niya, ngunit hindi pa tapos si Hiraya. Ang pundasyon ng kasinungalingan ay kailangang patungan ng isa pang kasinungalingan. 5 taon na ang nakalipas, isang aksidente ang naganap. Isang babaeng nagmamahal ang ipinapalagay na namatay, ngunit hindi iyon aksidente. Naglakad si Hiraya sa gilid ng entablado. Mula sa dilim, isang anino ang lumabas. Isang lalaking nanginginig sa takot, ngunit may determinasyon sa mga mata. Si Dr. Reyes. Ako po, si Dr. Antonio Reyes. Nanginginig niyang panimula. 5 taon na po akong binabagabag ng aking konsensya. Napahawak sa kanyang dibdib si Amara, nagsisimula ng maintindihan ang nangyayari. 5 taon na ang nakalipas, pagpapatuloy ng doktor, isang babae ang dinala sa aking ospital. Nag-aagaw buhay, ngunit nagawa niyang isilang ang 3 malulusog na sanggol. Tumingin siya ng diretso kay Hiraya. May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa buong madla. Ngunit kinagabihan, pinuntahan ako ni Doña Consolacion Montemayor. Binigyan niya ako ng pera at binantaan ang buhay ng aking pamilya. Pinalabas niya na namatay ang 3 sanggol. Hindi! Sigaw ni Angelo. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Kinuha nila ang mga sanggol mula sa incubator. Humahagulgol na, sabi ng doktor, at ipinalabas na sila ay ipinanganak sa pamamagitan ng surrogacy para sa bagong asawa ng ama ng mga bata. Ang buong ballroom ay natigilan. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit. Ang biglaang pagpapakasal, ang milagrong pagsilang, ang pagbabalik ni Hiraya hindi na nakayanan ni Amara. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Napatayo siya, ang mukha ay puno ng pagkabaliw. Oo, totoo, sigaw niya, itinuturo si Hiraya. Kasalanan niya. Kung hindi siya bumalik, sana masaya pa kami. Akin si Angelo. Akin dapat ang buhay na ito sa akin ang mga bata. Ang kanyang pag-amin ay isang bombang sumabog sa gitna ng ballroom. Ang mga kamera ng media ay walang tigil sa pag-flash. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Ang perpektong imahe ng pamilya Soliman Montemayor ay dinurog ng pira-piraso. Si Angelo ay natulala. Nakatayo siya sa gitna ng kaguluhan, hindi makagalaw. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay napaupo, talunan at walang lakas. Tumingin siya kay Amara na ngayon ay humahagulgol na parang isang baliw.
At pagkatapos, tumingin siya kay Hiraya, ang babaeng minahal niya, ang babaeng sinaktan niya. At sa mga mata nito, nakita niya ang 5 taon ng sakit, pagtitiis, at hindi matatawarang lakas. Sa gitna ng kaguluhan, 3 bata na kanina pa nanonood mula sa gilid ang biglang tumakbo. Ang kanilang mga yaya ay hindi sila napigilan. Natatakot sila sa mga sigaw at sa mga nagkakagulong tao. Dumaan sila sa tabi ni Amara na sumisigaw. Dumaan sila sa tabi ni Angelo na tulala. At dire-diretso silang tumakbo papunta sa babaeng nakatayo sa entablado. Ang babaeng hindi nila kilala, ngunit sa mga mata nito ay may nakikita silang isang bagay na matagal na nilang hinahanap. Isang bagay na hindi maibigay ni Amara kahit gaano karaming laruan ang ibili nito. Kaligtasan, pagmamahal. Si Luz, Sinag at Diwa. Isa-isa silang yumakap sa mga binti ni Hiraya, ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig sa takot. Tumingin si Hiraya sa 3 bata, ang kanyang mga anak. Sa wakas, nasa mga bisig na niya. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi na pinigilan ang mga luhang kanina pa gustong pumatak. Niyakap niya silang 3 ng mahigpit. Ang yakap ng isang inang muling nabuo. Sa gitna ng pagbagsak ng isang imperyo, sa gitna ng mga nabasag na kasinungalingan, isang pamilya ang muling nabuo sa entablado, sa harap ng buong mundo. Ang pagbagsak ng imperyong Soliman Montemayor ay mabilis at walang awa. Matapos ang gabi ng pagtutuos, ang mga balita ay sumabog na parang isang bombang nukleyar. Ang mga kasinungalingan, pandaraya, at krimen ay inilantad sa buong mundo. Si Doña Consolacion, ang reynang bakal, ay tuluyang nawalan ng kapangyarihan. Humarap siya sa mga kasong pandaraya, pamemeke ng dokumento, at kidnapping. Ang matandang reyna ay nagwakas sa isang malamig na selda, malayo sa kinang ng kanyang mansyon, binabayaran ang mga kasalanan ng kanyang nakaraan. Si Amara naman ay idineklarang may mental instability. Ang kanyang pagkabaliw ay hindi na maikukubli. Ipinasok siya sa isang pribadong mental facility kung saan araw-araw niyang binubuhay sa kanyang isipan ang perpektong mundong winasak ng kanyang sariling obsesyon. Ang SMH ay bumagsak. Ang kanilang mga stocks ay naging walang halaga. Ang pangalang Montemayor at Soliman ay naging simbolo ng kahihiyan. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Hiraya ang kanyang mga anak na naglalaro sa dalampasigan ng Sitio Mariluna, ang mismong lugar kung saan siya muling isinilang, isang anino ang tumabon sa kanya. Si Angelo. Payat na ito ngayon at ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan at pagsisisi. Wala na ang mamahaling relo, wala na ang aroganteng tindig. Ang nasa harap niya ngayon ay ang anino na lang ng lalaking dati niyang minahal. Hira, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Hindi sumagot si Hiraya. Ipinagpatuloy niya ang pagmamasid sa mga bata. Si Luz at Sinag ay naghahabulan sa mga alon habang si Diwa ay matiyagang gumagawa ng isang kastilyong buhangin. Nawala na sa akin ang lahat, pagpapatuloy ni Angelo. Ang pangalan, ang kayamanan, ang respeto. Tumingin ito kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng luha. Pero alam mo kung ano ang pinakamasakit na mawala? Ikaw at ang 5 taon na dapat sana ay sa atin. Lumapit ito. Hira, alam kong huli na ing lahat. Alam kong walang kapatawaran ang mga nagawa ko. Naging duwag ako. Naging mahina. Pero kung bibigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, kahit katiting lang, para ipakita sa iyo, para bumawi. Sa wakas tumingin si Hiraya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig. Hindi na rin ito galit. Payapa na ito. Angelo! Sabi niya, at sa unang pagkakataon tinawag niya ulit ito sa pangalan nito. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Pinapatawad kita. Pinapatawad kita.
Sa hindi mo pagtitiwala, pinapatawad kita sa kahinaan mo dahil ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason at pag-aantay na mamatay ang ibang tao. At ayoko nang uminom pa ng lason. Isang sinag ng pag-asa ang gumuhit sa mukha ni Angelo. Kung ganoon, ngunit ang pagpapatawad, putol ni Hiraya, ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ang Hiraya na minahal mo ay matagal nang namatay sa bangin na iyon. Ang Hiraya na kaharap mo ngayon ay ibang tao na, isang ina, at ang tanging prayoridad ko na lang ay sila. Itinuro niya ang 3 bata. Ang pinakamalaking parusa mo, Angelo, sabi ni Hiraya, ay hindi ang pagkawala ng yaman mo. Ito ay ang habambuhay na pamumuhay dala-dala, ang alaala ng mga pinili mong gawin at hindi gawin. Ito ay ang paggising mo araw-araw at pag-alala sa pamilyang winasak mo dahil sa iyong kaduwagan. Iyan ang sentensya mo, at iyan ay mas mabigat pa kaysa sa kahit anong hatol ng korte. Tumalikod si Angelo. Ang kanyang mga balikat ay tuluyang bumagsak. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang naglakad palayo. Isang aninong nilalamon ng papalubog na araw. Lumapit ang 3 bata kay Hiraya. "Mommy, who was that?" tanong ni Sinag. "An old friend, anak," sagot ni Hiraya. Isang matamis na ngiti ang nasa kanyang labi. Isang paalala ng isang aral na natutunan ni Mommy. Ang pagpapaliwanag sa mga bata ay hindi naging madali. Ngunit sa tulong ng mga child psychologist at ng walang katapusang pasensya at pagmamahal, unti-unti nilang naintindihan. Hindi nila kailangang kalimutan ang 5 taon ng kanilang buhay. Ngunit ngayon alam na nila kung sino ang kanilang tunay na ina, at sa bawat araw na lumilipas, ang kanilang puso ay mas lalong napapalapit kay Hiraya. "Mommy, look! Our castle is finished!" Masayang sabi ni Diwa. Itinuturo ang kastilyong buhangin. Umupo si Hiraya sa tabi nila. Pinagmasdan niya ang gawa ng kanyang mga anak. Isang kastilyong buhangin. Maganda, ngunit marupok. Isang alon lang ay kaya itong wasakin. Ngunit ang pamilyang binuo nilang 4, hindi. Itinayo ito sa sakit, pinatibay ng katotohanan, at pinagbigkis ng isang pagmamahal na kayang lagpasan kahit ang kamatayan. Niyakap niya ang kanyang 3 anak, ang kanyang 3 ilaw, ang kanyang 3 buhay. Dama niya ang init ng kanilang mga katawan, ang tibok ng kanilang mga puso. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, sa saliw ng mga alon, nahanap ni Hiraya ang kanyang tunay na kapayapaan. Hindi na niya kailangan wasakin pa ang mga taong nanakit sa kanya dahil sila na mismo ang sumira sa kanilang mga sarili. Ang paghihiganti niya ay hindi ang kanilang pagbagsak. Ang pinakamatamis niyang gantimpala ay ang kanyang pagbangon, ang kanyang pagbabalik, at ang pagyakap sa lahat ng bagay na ipinagkait sa kanya. Ang pagiging buhay, ang pagiging malaya, ang pagiging isang ina. "Mommy loves you so much," bulong niya sa buhok ng mga anak niya. At habang papalubog ang araw sa karagatan, isang bagong umaga ang sumisikat sa buhay nilang 4. Tagalog script ends here. Aral ng kwento. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pinakamatinding pagbagsak. Ipinakita sa atin ni Hiraya na ang puso ng isang ina, kapag nasugatan, ay hindi nasisira, bagkus ay nagiging isang sandata, at ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pananakit sa iba, kundi ang paghilom ng sarili at ang pagbuo ng isang mas magandang buhay mula sa mga abo ng nakaraan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Hiraya, Angelo, at ng kanilang mga anak. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang paglalakbay.
Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil ang bawat opinyon ninyo ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, hindi binasa ang sulat ko.